Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Maraming salamat kay Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WZ7, letter T, sa iyong thanks donation. At siyempre sa aking mga subscriber. New subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Tingnan natin ang iyong, 16 to 30 Aris. Okay? Okay, ituloy na natin ang ating opening portal ng 16 to 30. Meron pa tayong kalahati, di ba? Kamusta kayo sa ating last 15 of June, sa ating warning day? Siyempre, meron tayong June 17, Mars enter into Virgo. Ito yung araw na need to be organized. Ano? Kailangan maging organisasyon na kayo. Organisasyon? Parang sama no? Maging organized na kayo sa mga kinakain nyo, sa work, sa routine, activity, kumbaga, good plan makes a good outcome. Siyempre, we have the June 20, yan. And then, yung mga, when it comes sa organized, nandun na yung sitwasyon na basta as in cleansing, no? Kasi June is a cleansing. Yung mga sitwasyon na kailangan mong nang i-let go, leave behind, mga ganyan kasi, no? Siyempre, summer solstice. New emotion cycle begin this June 20, no? Yung mga bagay na like mo nang umpisahan gawin, ganyan. Magcha-channeling ka na sa sarili mo, may mga setting ka na ng mga new intention sa buhay mo, like sa family mo, sa relationship, sa own intention mo. Ganyan. Magkakaroon ka na ng mga ganong situation. Halimbawa, gusto ka na ng ganito, ayoko na ng ganyan. Mga ganon. Siyempre, meron tayong June 22, Mars in Virgo. Yan. And then, sextile Jupiter in Cancer. Take action at you need mo mag-action to win. No? And be it to win. Kumbaga, pilitin mong mapagwagian yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. No? Kumbaga, lot meet effort. Yan. No? Ganun ang gawin mo. Kapag may mga opportunity na darating sa buhay, mag-go ka. Mag-say yes ka. Kasi, itong day na to is a good for to be win, no? Hinahan doon. Kung ano mga opportunity darating sa'yo, diba? Inoferan ka na ganito, inoferan ka ng ganyan. Diba? Siyempre, you need to trust sa intuition mo. Isa rin yun. Siyempre. We have the 25th of June. The new moon in Cancer. New moon in Cancer na tayo. New moon is a fresh start. Diba? Kumbagahan din na yung sabi ko sa'yo, cleansing. Diba? Fresh start na to. Kung may mga natitira pa talaga na di pa nare-resolbahan, yan, heal, cut the cord, let it go, leaving behind, clear space. Kung saan mga aspekto ng buhay mo yan, sa relationship man yan, sa trabaho man yan, sa sarili mo man yan, clean. Kasi, syempre, para pumasok ang mga bagong parating na biyaya sa'yo. We have the 26th of June, Mercury enter Leo. O yung Leo. Connected ka ba kay Leo? Okay, ito yung pagiging totoo mo or being bold, no? When it comes sa mga communication mo, you speak your truth, kumbaga, no? Nagsasalita ka. Pero, syempre, isa yun, ito yung mga magkakaroon ka ng lakas ng loob eh, na sabihin na totoong nararamdaman mo, no? Pero gawin mo ng tama. Yung halimbawa sa kaibigan mo, diba? Gusto mo na sabihin sa kanya na ganyan. O kaya sa karelasyon mo, ganyan. Pero in a nice way. Kailangan in a nice way. Ha? Speak your truth in a nice way, in a loving, in a passionate way. Siyempre, avoid chaos. Kailangan maganda yung pagkaan mo para hindi siya mainis o magalit. Halimbawa, comes sa relationship, di ba? Siguro this time, baka hindi talaga tayo this time para sa isa't isa, di ba? Baka malay mo, by the next time, di ba, ma-realize natin na tayo pala. Yung mga gano'n, hindi yung, ayoko na sa'yo. Hindi na yung, huwag naman yung gano'n. Di ba? In a nice way, kahit sa mga kaaway mo, o hindi mo nakasunduan, ganyan. O pasensya ka na, ganyan, o kalma ka lang, huwag kang masyadong high blood, hindi naman, medyo hindi maganda kasi yung high blood. Huwag kang munang magalit, mga ganyan. In a nice way, huwag kang munang magalit, pag-usapan natin, yung mga ganun sitwasyon. Diba? We have the 29 of June. Kung ano mang way nyo ang gagawin nyo on. Mercury in Leo. Opposite ng Pluto in Aquarius. May mga bagay na di mo aasahan. Ito na naman ang warning mo, ha? May marami kasi, di ba, sabi ko, June 2025 is a little bit chaotic. No? Yan, may mga biglaang hindi mo aasahan. Mga gulo, away, battle,
Yan. Power, battle, power. Yan yun. Ito rin yung time hanggang sa ano yan hanggang sa as in buong June, ganyan. Pero by the 29 kasi yun yung mga unexpected talaga na sobra. Mga kalapit na day din, ganyan. Kailangan mo magpakumbaba, habaan yung pasensya. Calm lang, stand your ground, no? Kapag nagawa mo ito, yung mga bagay na to, yan, the universe will pay you a massive reward. As in, diba? Bibigyan ka ng malaking pagbabago ng universe. Kaya nako, calm lang kayo ha. Baka ibigay sa'yo yan, opportunity or windfall. Diba? Okay, let's begin sa'yo. Aries. Ito na si Chain, Chain or event that will affect your life. Kung ano man yan, no? Isa rin to siguro sa pwede maging blockage mo na kailangan mo ikat na yung sarili mo doon sa chain na naka-chain ka pa. Ano ba yun ate? Lift lang ano. Yan. Kung ano man yan na nakaka-apekto sa buhay mo, no? Sarili mo man yan, sa relationship mo man yan, sa trabaho mo man yan, or any situation. Yan. Ito na. Good luck is in yours. And time to act. Ito na yan, no? Baka relate ka kay Leo. Time to act para dumating si good luck. Ibig sabihin, kailangan mo na i-release any situation na naka-chain ka pa doon. Diba? Karma, you will reap what you have sowed. Ibig sabihin, kung ano yung tinanim mo talaga, yun ang anihin mo. Yan, may mga harvesting situation ako na nakikita sa'yo. And dissatisfaction with life. Ito na yun. Kailangan mo talagang i-cut ito. Sabi ko nga sa'yo, diba? Cutting the cord, leaving behind, release, diba? Kung ano man yan. And syempre, successful, assured with good plan and hard work. Ito na ito, it's time to act. Diba? If you have a good plan and give an effort and hard work, there's a good luck coming in sa'yo. Pero, umpisa, ito ang gagawin mo. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan, no? Or kinakailangan, or may mga sitwasyon na this second half ng month na to, yan ang mga maganap o mangyari sa'yo. Yung mga dissatisfaction, no? Na maganap sa buhay mo. Yan. Kung kanino man siya, at ano man siya, at saan man siya. No? Tingnan natin ang iyong energy, Aries. Baka with the lion is may mga gagawin ka na mga new opportunities, may mga gagawin ka na at actionan ka na plano this time, no? At ito is pagbawagaan mo with a good luck. Yan, kasi you attract the luck this time, no? Pero kung if ever na may mga naka-chain ka pa dun sa bagay na yun, this is the time na siguro, no? Pero it's up to you, nasa sa'yo to. Energy ni Aries. Energy ni Aries. Ano po to? Uy. Ano pong ano? The Seven of Swords. Okay. Okay, ang energy mo, sa nakikita ko dito, teka lang parang may naharamdaman akong basa sa balikat ko. Anak, may basa sa balikat ko. Ay, hindi pala. Sorry, hindi ka pala napupo. Okay, ang energy na nakikita ko sa'yo is there's such achievement, malaki man o maliit or need to action, take it action, no? Meron kang bagay na kailangan mong aksyonan o may mga bagay ka talaga na kailangan mo na umpisahan, ganyan. This is the time to escape sa isang sitwasyon sa buhay mo na is not working to you anymore para magkaroon ng achievement in life and you need to getting away with something, no? Start a new journey. Itong happiness na to, itong achievement na to, it's up to you to make it happen, no? Kailangan sa'yo is a positive motion this time. Kailangan ngayon is to take it action. Maaring may mga iniisip ka na gusto mo aksyonan. This time, sa nakikita ko dito, yung energy mo, gusto mo, halimbawa, gusto mo bumalik sa family mo, gusto mo bumalik sa karelasyon mo, gusto mo bumalik sa karelasyon mo, ganyan. May mga sitwasyon na you want to be happy. May mga sitwasyon na
gusto mong i-enjoy yung life, or you want to be stable, yung foundation na meron ka, mga ganyan. Ang nakikita kong gano'n, no? You're thinking for something, a new beginning in life. Halimbawa, sa trabaho, halimbawa ay kung mag-a-action ka at wala kang trabaho, ganun. Isa rin yun. May mga gusto ka ng action na, may mga iisipin ka na gusto mong ma-achieve, gusto mong makita, gusto mong uwi ng Pilipinas, halimbawa, gusto mo nang mag-ipon ng pera, o gusto mong bumili ng bahay, gusto mo ng stable life. Ganyan na nakita ko dito. Kaya, yung iba sa inyo, if you want to achieve something in life, take it action. Pero yung maaring iba sa inyo is there's a new starting of a journey na magaganap o mangyayari sa inyo, no? Yan. Baka iba sa inyo, there's a coming home. May uuwi ba? Uwi ka ba ng Pilipinas? Uwi ka ba ng pamilya mo? Uwi ka ba ng probinsya? Or may darating, no? Sa iba sa inyo. May getting together kasi ako nakikita rin. Yun. Yun ang energy na nakikita ko sa iyo. Sa iba sa inyo siguro, you will enjoy the fruit of your labor, malaki man o maliit yan. Sa nakita ko dito, kung ano man yan, baka may mga surprise parties event coming sa buhay mo. Baka iba sa inyo, or you thinking for a married, ganyan. O kaya you thinking for something, communicate with someone, mga ganyan. Baka nandun ka na sa point na yun. Tingnan natin ano ang balakid kay Aries o obstacle. This second half. Balakid o obstacle. Ano ibig nyo sabihin, universe? Ay, lumaksak talaga siya. Talaga po. Sandali lang. Sige lang. Okay, alam mo ba ang balakid sa'yo is, hindi naman siguro lahat. Hindi lahat, no? Siguro baka vice versa din kasi sa iba, no? Iapasok mo na lang. Baka vice versa rin sa iba. Ang nakikita ko kasi ditong balakid sa'yo is, you are a person na, alam mo, ayaw mo ng commitment. Hindi ko naman sinasabi na ayaw mo ng love, ayaw mo ng connection. Ang sinasabi ko, ayaw mo na, alam mo yung ayaw mong mag-invest more deep feelings sa isang tao, o sa isang bagay, o sa isang sitwasyon sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Sana hindi kayo. Sana mali ako. Ang nakikita ko sa dito is ganun. No? Handito ka sa sitwasyon na, ayaw mo ng agreement. Alam mo yun? Yan yun. Halimbawa, sa isang negosyo o sa trabaho. Halimbawa lang okay, makipagdealing ako sa'yo. Pero, gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang best ko sa abot na aking makakaya para mag-success yung isang sitwasyon sa dealing natin. Pero, hindi ka mangangako. Hindi ko naman sinabi, kasi minsan may iba nangangako pero hindi naman natutupad, di ba? Kumbaga, you do your best lang dun sa bagay na yon. Yun na nakikita ko dito, no? Yun, ayaw mo ng disagreement, ayaw mo ng you are a person na when it comes sa love, ayaw mo na tinatali ka, ayaw mo pinaghihigpitan ka. Example ko lang yun kumbaga, you are the person na lumalakas yung loob mo when it comes na meron kang kakumpetensya sa buhay. Doon ka mas more nagiging hungry, or doon ka mas more nagkakaroon ng energy to move forward, pero after nun, kasi after na ma-achieve mo yung bagay na yun, tsaka ka kumakawala Yun. Parang ang mas nakikita ko lang sa'yo dito, you care, pero ang mas binavalue mo is yung sarili mo. Pero hindi ko naman sinasabi makasarili kayo Yun. Ang sa iba, yung nakikita ko dito ng energy, ganun. Ang balakid sa'yo is yourself. Kasi ayaw mo ng deep commitment, ganyan. Kapag medyo mataas din yung ego mo kasi. And then also, ayaw mo ng
basta ayaw mo ng ganun eh. Ayaw mo ng ganun. Yung nakikita ko sa iyo Dito sa card yun nakuha ko Kumbaga ayaw mo kasi mapag-ihigpitan, ayaw mo na sasakalin ka, ayaw mo na, ay dapat ganyan, ganyan. Pagka nangyari na yun, tumitiwalag ka ni. No? Ay, hindi ko na to gusto. Magaganon ka na. Pero as long as meron ka kakumpetensya in a situation, dun ka ginaganahan. And also, andun din yung alam mo yung parang mas nakikita ko sa ibang mga Aries, you enjoy your life with someone. Hindi, halimbawa, mayroon kang boyfriend or girlfriend. Mas nag-enjoy ka sa kanya. Pero mas nag-enjoy mo yung buhay mo o yung sarili mo pa sa ibang tao. Kumbaga, andun yung sitwasyon mo anong tawag dito? Siguro mas doon mo na-express yung feelings mo sa ibang tao. Ganun, sa nakita ko dito. Parang you want fun lang or you want happiness lang all over. Ganun. Ayaw mo ng Siyempre, sino ba may gustong problema, di ba? Yun, ayaw mo na mga ganung situation na kapag nagkaroon na ng ganun, medyo nagbabago na yung mo. Ganun. Parang you want to go to the flow. Mga ganun. Haba ng explanation ni ate, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, diba, sa kasamaan mo sa trabaho, sa kaibigan mo, sa karelasyon mo, sa kadiling mo, mga ganun. Tingnan natin, ano yung immediate outcome nito. Sarili mo. Dito, ang nakikita ko. Your feelings. Your feelings, oo. Yung palaki sa'yo, yung feelings mo. Siguro kasi hindi mo rin misa malaman kung gusto ko ba siya talaga, love ko ba siya, o yun ba talaga. May mga ganong sitwasyon. Tapos malalaman mo na at the end, ay, di ko pala siya kayang iwanan, mahalaga siya, ganun yan. May mga ganun dito. Sa iba. Ay, ganun. Immediate outcome. Ano ibig nyo sabihin dyan? Okay. Ang immediate outcome mo is to moving forward with your own path. Yun na nakikita ko sa'yo. Kumbaga, handito ka sa muli, immediate outcome mo is to moving forward or to separate o kaya andin yung sitwasyon na magkaroon ng divided or division ng harang. Ganun na nakikita ko sa iyo ito. And then, kasi andito ka sa want to become a freedom na tao. Sa nakikita ko dito, doing something new, exciting new, ganun. Free yourself as in. Yun ang immediate outcome. Pagsisimulang muli. Pag-umpisang muli. Yun ang mga nakikita ko sa iyo, ha. Tamo 3 of Swords, diba? In the Chariot. Immediate outcome is to start a new beginning. Meeting new friends, meeting new lovers, meeting someone new, ganyan. Kumbaga, ikaw talaga yung a person na mismong driver ng buhay mo. Ganyan ka. Kumbaga, pag nahandito ka na sa sitwasyon mo na medyo nagkakaroon ng trouble, just wait. I need to move on. Okay. Sandali lang. Ayoko ng ganyan. Teka lang. Then, you free yourself. Nandun ka na dun, yun nakikita ko sa yung outcome. Tingnan natin ang parating kay Aries. Kumbaga, ayaw mo ng mga conflict. Pagka na-trigger ka na doon at nagkaroon na ng mga ganung parte, ay nako, ikaw na mismo, di ba? Ayaw mo ng mga intense, ayaw mo ng mga problem, disappointment, mga ganyan. Kaya ikaw na mismo ang magmamaneho ng iyong ay, nandun, nasa kaliwa ka, ay nako, kailangan ko ng kumanan. Siguro hindi naman kayo lahat yan. Siguro case by case, di ba?
Pero yung energy kasi nakita ko ganun. Sorry ha. Tingnan natin ang parating kay Aries. Okay, ang parating sa iyo is thinking for something. Yan, parang may mga iisipin ka. Sa nakita ko dito, may mga iisipin ka na, halimbawa, gusto kong kausapin si ganito, gusto kong puntahan si ganito, gusto kong gawin to opportunity na to, gusto kong mag-travel, ganyan. Sa nakita ko dito. Yan, ang parating sa iyo is you're waiting for a clarity. You're waiting for a decision making na gusto mo. You're waiting for, halimbawa, you're waiting for something, communication, text message, ganyan. Or you're waiting for, iba dito ko pare, kasi ando yung parang illusioning something, ganun. May mga illusioning kayo, you're dreaming something. Yun ang nakikita kong parating sa'yo. Ang parating din sa'yo, sa nakikita ko dito, yun nga kasi may mga isipin ka. No, na bagay-bagay na gusto mong balansehin, may mga isipin ka na gusto mo i-forward yung plano na to, ganyan, may mga isipin ka na gusto mo i-progress, ayan, may mga isipin ka na you want to take it action, mga ganun. Naghihintay ka ng clarity, no? Naghihintay ka ng decision making dito, sa nakita ko sa'yo dito. And also, ang nakita ko sa'yo, parating sa'yo, baka vice versa to. Ano, makaka-receive ka ng text message or communication with someone or information with someone. Or maari ikaw to or siya. Meron tayo Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Pisces, yan. Yan ang mga nandito. Baka biglang kumonek siya sa'yo or kumonek ka sa kanya. Ganyan. Within the 8 hours, 8 days, 8 weeks, 8 months, or by August, maaaring ganun. Maaaring ikaw ang kukonek, ganyan. Diba? O kaya naghihintay ka ng text message niya, ng communication niya. Ganyan. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money ni... Ay, dapat iwasan. Maluga. Sorry. Ano dapat iwasan ni Aries? O, handito rin yung iba dito. You're waiting for a clarity. Parang waiting for opportunity sa iba dito. May hinihintay ka. Baka opportunity. Pero yung mga instant opportunity na darating sa'yo. Meron. May mga hinihintay ka. Ano dapat iwasan ni Aries Universe? Ano ibig mo sabihin? Okay. Ang dapat mo daw iwasan mo daw, Aries, hindi naman siguro kayo lahat to. Iwasan mo daw yung maging isang tao na, yung parang maging, alam mo yung hindi kayo lahat to, for being a person na hot and cold. Yan, iwasan mo yun. Iwasan mo maging hot and cold in any situation, lalo na sa relationship. Or yung kapag hindi mo nagustuhan, nadidismaya ka na kagad at parang ayaw mo nang harapin yung mga bagay-bagay. Iwasan mo yun. Siyempre, iwasan mo din yung hindi lahat kayo, no? Iwasan mo din yung maging masyadong matigas. Ganyan. Kasi, kumbaga, ipakita mo din sa iba na minsan malambot ka. Hindi ko naman sinabi na kumbaga, ipakita mo rin yung emotions mo. Ipakita mo rin na nasasaktan ka rin. Ipakita mo rin na nadidismaya ka rin. In a good way. No, in a good way. Hindi yung pagiging cold person na for being an emperor na sundin mo ako'y ganito, dapat ganito, ikaw ang sumunod sa akin.
Yun, medyo iwasan mo yung medyo ganun. Hindi ko naman sinasabi na lahat kayo is ganun sa nakikita ko dito. Pero, iwasan mo yung hindi mo i-express yung sarili mo rin. Yun ang nakikita ko sa'yo dito, no? And syempre, iwasan mo din yung hindi ka magkaroon ng clarity in life, kung ano syempre, hindi ka maging awake, magkaroon ng awakening about sa attitude na meron ka na hindi nagugustuhan ng ibang tao. Hindi ko naman sinasabi na masama yung ugali mo, 'di ba? Kumbaga, kailangan mo ding isipin yung ibang tao na na kasi maaring ang nakikita mo lang kasi siguro sa ibang tao is yung wrong personality niya. No? Pero yung the good things na merong naganap o nangyari sa inyong dalawa o dun sa sitwasyon na yon, nakakalimutan mo na yon. Once na nagkaroon ng isang red flag sa isang bago, sa isang sitwasyon, nagka-cut ka agad. Yun medyo iwasan mo, no? Kailangan mo sa'yo is magkaroon kailangan sa'yo, you need to use your wisdom para magkaroon ng clarity dun sa bagay na yun. No? Wag agad yung magiging cold ka o hindi mo harapin, mag-in and out ka, mga ganun. Hindi ko naman sinasabi na lahat kayo nito, ha. Yun ang medyo iwasan mo sa nakikita ko dito, yung ganun, as in. No, sa iba naman sa inyo siguro iwasan mo yung yung ma-stagnant ka, ma-burnout ka. Alam ko naman na ayaw mo din naman ng anxiety kasi the more na hindi ka nakakapag-resolve or the more na hindi ka nagkakaroon ng clarity sa isang sitwasyon, is more on burnout tsaka stagnant ka, tsaka ma-anxiety ka talaga doon, di ba? Siyempre, may mga bagay na need to accept, may mga bagay na need to clear, may mga bagay na kailangan mo rin ng disiplina. Alam ko na may disiplina ka. Kailangan mo rin ng kung magkaroon ka ng logic organized sa lahat ng bagay. Sitwasyon. Meron ka namang ganun kasi you are a leader person naman talaga. Meron ka talagang ganun. Pero, syempre, gamitin mo rin yung emotions mo. Di ba? Para, di ba? Alam mo yung naghahanap ako ng nice way para i-explain kasi sabi mo, ate, hindi ako yan. Ganun. Syempre, aminin nyo, may mga part kayong ganyan. Mga Aries. Aminin nyo. Babae o lalaki. Money ni Aries. Uy, the Wheel of Fortune. Ang money mo. Ano po ibig sabihin? Anong ibig mo sabihin sa Wheel of Fortune universe sa money niya? Nyak. The Wheel of Fortune and the Devil? Ano yun? Nakaloka, oh. Alam mo, may galit sa'yo. Aries. Or ikaw to, ha? May galit sa'yo. May tao dito na may dark thought sa'yo. Sinasabi niya dito na, sana makarma ka. Sana magkaroon ka ng misfortune. Sana ganito, sana ganyan. As in, sana hindi mo matupad lahat ng hiling mo. Sana walang mangyaring swerte sa'yo. As in, ganun. May taong nag-iisip sa'yo nito. Okay, what comes sa money mo? Sa money mo, medyo satisfy ka, pero alam mo yung pagiging satisfy mo with it comes sa money, may pagka-dark. Kasi we have the devil, no? Ibig sabihin, yung iba, marami sa inyo, hindi lahat. Marami sa mga Aries na gumagawa ng isang decision making o ng isang way para magkaroon ng pera in a wrong na, tawag doon? Na paraan. In a wrong way. Ganun ang nakikita ko. Sana hindi kayo lahat. Or vice versa tayo, ha. Pero when it comes sa money, yun ang nakikita ko sa'yo. Sa money mo, may mga ganung tao ako nakikita. Sa iba naman sa inyo, when it comes sa money, hindi ganun ka, medyo stagnant kasi yung money mo, no? Hindi ko nakikita medyo munggenyos ang darating na cycle ng buhay mo this time. When it comes sa money mo, kasi may blockage ka. Ibig sabihin, sa ngayon, sakto ang meron ka, napapaikot mo yung pera mo na meron ka sa ngayon, no? Sa nakikita ko sa'yo dito.
satisfy ka, meron kang sa ngayon. Pero kasi we have the 9 of Cups na, ibig sabihin, hindi pa siya completion, di ba? Kaya ang nakikita ko sa'yo dito, satisfy kayo meron ka. Kumbaga, hindi siya ganun kalaki, hindi rin siya ganun kaliit. Hindi ka naman sa nawalan. Hindi ka naman sa wala. Stagnant lang siya. Hindi siya ganun na nag-growth sa nakikita ko dito. And this is the time na kailangan mong i-release yung limiting belief or i-reclaim yung power mo when it comes sa cycle ng pera mo this time para maging 10 of Cups siya sa nakikita ko dito. This is the time na rin na kailangan mong mag-begin ang cycle o mag-start ng new beginning, no? Kung kinakailangan na mag-start ka ng mga new opportunity, no? Or alisin mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo, ganyan, or yung mga negativity para pumasok at gumaang yung energy mo. Pag-isipan mo rin. Medyo siya, hindi siya nag-growth. Parang siya, may blockage ka dito. Kumbaga, merong toxic energy na nakatikit sa'yo, no? So, nakikita ko dito. Nakakapagbibigay sa'yo ng, sabi ko nga, di ba, releasing. Kailangan mag-release ka ng only behind cutting the cord to something. Tingnan natin ang career or job ni Aries. Pero nasa sa inyo, paano nyo yung gagawin, ha? Yung binabasa ko lang yung nasa card. Kasi ito lang yung pinakita sa akin, eh. Sabi sa inyo, may parating na bagong trabaho, bagong opportunity, kasi we have the Ace of Pentacles. Sabi sa inyo, may problema sa money, eh. It comes sa job or work. Okay, when it comes sa job or work, andito ka sa sitwasyon mo, siguro you're doing your best with your own, no? Maaring iba sa inyo, may sarili kayong trabaho, may sarili kayong career. Feeling ko, basahin balikat ko. May sarili kayong negosyo, ganyan. So, iba naman sa inyo, kung nasa kayo, nasa isang company or pumapasok kayo sa company, andito ka sa, you feel alone or handito yung hardship na nangyayari sa iyo, no? Sa nakita ko ito. Kumbaga, you are feeling trapped. Kumbaga, andito yung sitwasyon na hindi ko nakikita na masaya ka talaga sa work o sa job o sa career na meron ka sa ngayon. Yan, parang naghihintay ka na nga lang ng sign. Ganyan, parang hindi yung sitwasyon na naboboard ka na, it's more on dissatisfaction, ganyan. It's more on, alam mo yun, yung pinaglalabanan mo na lang na kailangan ko kasi itong work na, or job na to. Alam mo yung ganun? Parang gumagawa ka na lang alone sa isang sulok, sa place mo lang, tahimik, ganyan. Parang ganun ka. Yung iba dito, ganun nakikita ko with sa career o nila. Yan. Andun yung sitwasyon na pinipilit mo na lang yung sarili mo dun sa career or sa trabaho mo, pero hindi ko nakikita masaya ka dito. May kulungkot ako nakikita sa iyo. Pero sinasabi ni universe, may offer daw siya sa iyo. May offer daw siya sa iyo. Baka eto ngayon, this is the time to act, make a good plan and effort and hard work kasi si good luck is naghihintay sa iyo. Baka eto yun, Baka andito rin yung sitwasyon na pinagdidesisyon ka kasi sabi ko sa iyo may mga parating sa iyo, no? Baka naghihintay ka na lang ng time para mag-go ka. And ito na yung time na to sa nakikita ko dito. Kasi yung sa iba rin sa inyo, handin yung when it comes sa work and job mo, handin yung bullying, di ba? Iba dito binubully kayo, may mga conflict, may mga taong nakikipag-compete sa iyo, ganyan sa iba sa inyo. May mga betrayal, yun ang nakikita ko sa iba. Kumbaga, may mga sitwasyon na maaring nagkaroon na ng conflict at hanggang ngayon hindi pa nare-resolbahan sa loob ng yung mga ganun sitwasyon. Pero hindi ko nakikita na parang sinabi mo na parang hindi naging bad decision yung trabaho mo na yun. Halimbawa, aalis ka na sana, di ba? Bumalik ka pa, di ba? Parang ganun. Sa iba, hindi naman siguro kayo lahat yan. Advice po. Pero when it comes sa meron ka sa ngayon, hindi ka masaya. As in, you are trapped. There's a hardship, you're feeling rejected, you're feeling alone, you're feeling abandoned, you're feeling, ikaw lang, parang handun ka sa sitwasyon mo na sarili mo, nire-recover mo yung sarili mo from a difficult situation na meron ka sa ngayon. Yan. Sa career mo, sa meron ka. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Trap ka talaga, as in you're trapped. You are trapped.
Sa mga walang trabaho, naku po, maghanap na kayo. Kasi meron tayong full. Ang advice sa'yo, Aris, ang sabi dito, kung kinakailangan mo daw ng tulong na galing ng ibang tao, humingi ka, no? Kumbaga, you need to commit then sa mga tao o sa tao na makakatulong para sa iyo. Sinasabi rin dito na may mga bagay o sitwasyon na needing to let go, needing to abandon, or makinig ka rin daw sa paligid mo o sa mga payo na ma-receive mo. And then, value the person na mga taong na nandyan para sa iyo, no? Sabi rin dito na be responsible. Alam ko naman na responsable ka. And then, focus lang, and control and balance. Mga kinakain mo, iniinom mo, pera mo, yung feelings mo, o lahat. Try to make it balance. And ano pa? Yun, ang sinasabi dito. Trust your intuition din, ang sinasabi dito. Yun ang nakikita kong payo sa'yo. Pero may mga tao na willing to give you love and support dito. Parang meron kang may biglang mangyayari sa'yo, Aris. Na mabibigla ka. Meron. Revelation or may mga expected, unexpected situation. Arigatou namaste, God bless.